Good morning, good afternoon, good evening. Saan mang dako ng mundo kayo naroroon, naway samahan ninyo ako na basahin ang Book of Acts chapter 26 verses 19 to 32. But before reading this, we'll just read the reminders of God according to the book of Psalms regarding the praises of His people to God. In the book of chapter 92 verse 5, O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon, ang iyong mga pag-iisip ay totoong malalim. And in Psalms 103 verse 22 rather, bless the Lord, all His works in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga gawa niya, sa lahat na dako na kanyang sakop. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. And in Psalms again 104 verse 31, the glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in His works. Manatili nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon kailanman. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. And in Psalms 105 verse 5, remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the judgment of His mouth. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. And in Psalms 107 verse 15, oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Oh, purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. And in Psalms 111 verse 3, His work is honorable and glorious, and His righteousness endureth forever. Ang kanyang gawa ay karangalan at kamahalan, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. And in Psalms 118 verse 17, I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. And in Psalms 139, kaya na mapansin natin ng lahat ng mga itong binabasa ko ay mga utos ng Panginoon na purihin siya ng tao na kanyang nilalang. 139 verse 14, I will praise Thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are Thy works, and that my soul knoweth right well. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa, at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. And last but not the least, in chapter 145 verse 9, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Now we will proceed to the book of Acts chapter 26 verse 19 to 32.
Thanks be to God. To God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. May God bless you more, and please subscribe, like, share, and comment po. Thank you so much. Verse 19, chapter 26. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Dahil nga dito, O Haring Agrippa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan, but shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance. Kundi, nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa Jerusalem din naman, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil na sila'y mangagsisi at mangagbalikloob sa Diyos, na mangagsigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. For this causes the Jews caught me in the temple and went about to kill me. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Having therefore obtained help of God, I continued unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos, ay nananatili ako hanggang sa araw na ito, na nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki, na wala akong sinasabing anuman kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. That Christ should suffer, and that He should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people and to the Gentiles. Kung paano na ang Kristo ay kailangang maghirap, at kung paano na siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay ay magtatanyag ng ilaw sa bayan, at gayon din sa mga hintil. And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Fool, thou art beside thyself, much learning doth make thee mad. At nang magawa na niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang, ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulul. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sayo'y nagpapaulul. But he said, I am not mad, most noble Festus, but speak forth the words of truth and soberness. Datapat sinabi ni Pablo, hindi ako ulol, kagalang-galang na Festo, kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely, for I am persuaded that none of these things are hidden from him, for this thing was not done in a corner. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ko na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Haring Agrippa, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian. At sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano? And Paul said, I would to God that not only thou, but also that hear me this day were both almost and altogether such as I am, except these bonds. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga tanikalang ito. And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them.
at nagtindig ang hari at ang gobernador at si Bernice at ang mga nagsiupong kasama nila. And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, "This man doeth nothing worthy of death or of bands." At nang sila'y makahiwalay, ay nangagsalitaan sila sa isa't isa na nagsisipagsabi, "Ang taong ito ay walang anumang ginagawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala." Then said Agrippa unto Festus, "This man might have been set at liberty if he had not appealed unto Caesar." At sinabi ni Agrippa kay Festo, "Mapapalaya sana ang taong ito kung hindi naghabol kay Caesar." Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. May God bless you more, and please subscribe, like, share, and comment na rin po. And good day.